Okay? So, isang napakagandang araw, class, sa inyong lahat. Okay, so nagtataka siguro kayo kung bakit video, no, yung ibinigay ko sa inyo instead na live discussion na lang sana. Okay, so syempre hindi naman lingid sa kalaman natin na we're still experiencing difficulties, no? Most especially dun sa mga natamaan ng bagyo talaga, yung mga bahain pa yung mga lugar nila. And some students are still experiencing tawag dito, power interruption. Okay? And poor internet connectivity. So this time, no, ito yung reason kung bakit ginawa ko tong video na ito para still no, ma-reach out pa rin natin yung mga students no, na hindi able okay to attend their classes. Okay, so still nasa flexible learning pa rin naman tayo. Part pa rin naman ito ng flexible learning. Okay, but this time don't worry kasi itong discussion lang naman natin is very very short lang. So in 20 minutes or 30 minutes matatapos na natin. Ang purpose lang naman, no? Kaya ginagawa natin to para sa ganun is para stay connected pa rin kayo no dun sa topic natin in the previous previous meeting. Okay, para hindi kayo masyadong malayo. Okay? So I hope no na matatandaan pa ninyo yung mga natalakay natin ng mga past meetings natin. Okay? Pero hindi naman siya ganun ka-connected dito. Kumbaga another topics na tong natin tatalakayin natin ngayon. Okay, so we will start no our discussion. So dito sa motor vehicle accessories. Nabigay ko naman na sa inyo itong itong module na to. So I'm sure naman na nabasa na ninyo no in advance. Kasi syempre alam ko naman na mga matatalino kayo. Syempre criminology. Expected yan na matatalino. Di ba? Okay. So again, meron lang tayong dalawang topic na tatalakayin ngayon. Okay, so first is the motor vehicle accessories. Okay, so including yung mga bawal no na inilalagay sa ating mga motor no or di kaya sa ating mga sasakyan. Okay, at kung ano ba yung mga accessories na kailangan nakakabit sa ating mga sasakyan. Okay, para magiging legal siya. Okay? Pero syempre yung mga accessories na yon is naka-indicate pa rin sa ating Republic Act 4136, okay, or sa ating Land Transportation Code of the Philippines. So still, no, yung mga natin dito, mga tinatalakay natin dito is based pa rin sa ating batas. So hindi tayo lumalayo dun sa batas na yun. So kapag meron kayong mga maluluwag na oras, so pwede ninyong basahin yung batas na yun. Hindi naman siya ganun kahirap intindihin. So isa yun no, yung Republic Act 4136, yung nabasa kong batas na hindi ganun ka-complicated. Kumbaga siya, self-explanatory. Okay? So if you have time or if you have an extra time, so basahin niyo 'yan. Okay? So yung second topic natin is the traffic safety education. Okay, so later on, i-discuss natin yun. Okay, so first, ito yung i-discuss natin, the motor vehicle accessories. Okay. Sa mga motor vehicles kasi natin ngayon, lalong-lalo na yung mga mahihilig sa mga motor. Okay. And pagdating sa mga four wheels naman kasi, hindi gaano napapansin. Okay. Kaya ang mostly napapansin sa ngayon is yung mga gumagamit ng mga single motor. Okay? Kasi yun yung sikat ngayon eh. Okay? Yun yung patok sa masa ngayon, yung mga motor. Okay? Sa sobrang KOA yan, kung ano-ano yung mga nilalagay ng mga accessories, no? Ay, hindi nila kinoconsult yung ating batas. No, kung ito ba ay
kung ito ba ay bawal, no? Or tawag dito, legal siya. Okay, so yun yung kailangan nating malaman sa ngayon. Okay, so first, hindi naman na natin kailangan i-ano ito, no? Hindi naman na natin kailangan laliman, no, na ipaliwanag kasi tulad nga ng sabi ko, lahat ng mga to is self-explanatory and at the same time is nakikita naman natin in actual, no, or in our real surroundings or in our real in our real world. Okay, so sa ginagalawan natin sa ngayon. So number one accessories is the tire. Okay, so as you can see dito sa ating picture, so yung nasa taas, ito yung required, no, na gulong talaga. And yung mga hindi allowed is yung may mga spike. Okay? Or to make it short, pagdating sa gulong, kailangan is goma talaga, no? Or rubber yung ano natin, yung gulong natin, hindi dapat siya bakal. Okay? Eh sir, bakit yung mga bulldozer, no? Yung mga backhoe, bakit yung mga tawag dito, yung bilog na yung ano niya, pison, no? Bakit yung mga yun, sir? Ano yung mga bakal yung mga yun? Bakit allowed pa rin? Okay, so for your information, no, yung mga ganon, hindi na sila considered as motor vehicle. Okay? Hindi na sila considered as motor vehicle according to our Republic Act 4136 kasi yung mga yon is ginagamit sila, no, for constructions, okay? And yung iba, no, ginagamit sila sa bukid. Okay? So ang kino-consider lang ng motor vehicle is yung mga ginagamit yung ating mga public highway. Okay? So, syempre, kapag ginagamit mo yung public highway, hindi naman pwede na gagamit ka ng gulong, no, na bakal. Okay? Kasi syempre, pwedeng mag-cause yan ng accident. Kasi syempre, tignan ba ng bakal, tapos magkakaroon ng friction dun sa, magkakaroon ng contact dun sa semento. So, expect mo na hindi yan kakapit. Okay? So, yun yung reason dun. Kaya dapat, no, pagdating sa gulong, hindi pala dapat, no? Kasi common sense naman na dapat talaga, no, na goma, no, or rubber yung ginagamit na gulong natin. Okay? So, pero syempre, no, hindi rin dapat, no, na yung goma is dapat hindi rin ganun kanipis. Okay? So, kailangan ibagay din natin dun sa sasakyan na dala-dala natin. Okay, so yan yung number one na accessory. Okay, yung tire. So again tandaan ninyo yon, yung mga pison, no, yung mga backhoe, mga ganyan. So hindi na sila considered as motor vehicle kasi hindi naman natin sila ginagamit in our public highways. Okay, so number two is brake. Okay, so this is one of the important parts, no, or accessory na nilalagay sa ating sasakyan. Okay, kasi kapag walang brake, no, syempre pwede kang mamatay, no, lalo kapag ang takbo mo is mga nasa tawag dito 50 or kahit sabihin na natin na kahit nasa 20 ka, pwede kang babangga kapag wala kang brake. Okay, so ano ba yung mga importance ng brake? So tulad nga ng sabi ko, no, kapag nasa pasulong na part ka ng kalsada, kailangan mo yan. Okay, so na-imagine naman siguro ninyo kung walang brake, no, yung ginagamit ninyong sasakyan. Okay, so napakalaki yung chance na magkakos yan ng casualties sa daan natin. Okay, so basahin natin yung note. So it is stated here, no, that every motor vehicle, no, with 4 or more wheels, no, shall be provided with dual hydraulic brake system. Okay, so kung mapapansin niyo, dalawa daw. Bakit dalawa? Bakit hindi na lang isa? No, pwede namang isa lang.
So the purpose is, kapag palya yung isa, at least meron pa tayong magagamit na isa. Okay? Ganun lang naman kasimple yun. And pagdating sa mga sasakyan, hindi pwede yung mga mechanical brake. Okay? Kailangan, pagdating sa mga four wheels, ang ginagamit natin dyan is yung mga hydraulic brake. Okay? So, kailangan meron harap at saka likod. Okay? Para just in case na pumalya yung isa, no, is meron pa tayong gagamitin na isa. Okay? So, pati din naman sa ating mga motor vehicle, sa ating mga motorcycle, no? Mapansin natin, di ba, meron din tayong mga dalawa din yung brake noon, harap at saka likod. Okay? So, lahat naman, pati naman sa bike. Okay, sa bike, harap at saka likod din. Okay? Yun yung importance ng brake. And as stated in our Republic Act 4136 na kailangan dalawang hydraulic brake pagdating sa mga four wheels at saka sa mga basta more than four wheels. Okay, pero syempre na-adapt na din, no, ng mga gumagawa, no, ng mga motorcycle. So nilalagyan na din nila ng hydraulic brake, no, yung mga motor. Okay? So number 2, that is the brake. Ngayon punta tayo dun sa horn. Okay? So dito sa horn, so every motor vehicle, no, shall provided a horn, no, or a signaling device, no, in good order. So provided, or however, no, that no horn or signaling device na emitting exceptionally loud or startling or disagreeable sound shall be installed or used on any motor vehicle. Okay? So, common sense, pagdating dito sa horn, no, kapag magkakabit tayo ng busina sa ating mga sasakyan, dapat yung bagay. Okay? Hindi yung nakamotor ka, no? Naka-wave 110 ka, tapos yung busina mo is pang Florida. Okay? So, yun yung sinasabi dito. So, kailangan match, no, dun sa sasakyan mo at saka dun sa busina na ilalagay mo. Okay? So, next, number 4 is yung headlight. So, importante din to. Pagdating sa four wheels, kailangan is provided, no, na dalawa yung headlight na inilalagay, left and right dapat yan. Okay? And merong high beam at saka low beam. Okay? And pagdating naman sa mga single motor, kailangan tawag dito, provided na dapat isa lang dapat, no, yung ating ini-install doon na headlight. Okay? So para dun sa mga gumagamit ng dun sa madalas, no, na gumagamit ng motor, so o di kaya mga sasakyan, okay? So alam na ng karamihan yan, no, yung mga gumagamit ng mga motor vehicles na kapag meron silang nakakasalubong, no, is yung gumagamit sila ng high and low. Okay, kasi yun nun, kapag meron kang kasalubong, yung kasi yung rule nun, no, kapag meron kang kasalubong, low beam ka lang. Okay, so still, yan is nasa ating pa rin, nasa ating batas pa rin. Okay, pero in reality, kung nakapansin natin, di ba, patigasan ng mata. Okay, or paliwanagan ng ilaw. Okay, sa kalsada minsan. Okay, pero ang dapat niyan is kailangan kapag meron tayong nakakasalubong, dapat naka-low beam tayo. Okay, so hindi din required na kapag four wheels yung gamit mo is isang light lang or isang headlight lang yung gagamitin mo. Okay? So if in case na ganun na yung ginagamit mong sasakyan, isa lang yung isa lang yung headlight na gumagana, and then syempre subject for na yan. Dito replacement na yan.
Okay? Or kailangan mo nang dalhin sa shop. Okay? Para palagyan ng bago. Kasi kapag patuloy pa rin yun na ginagamit mo, and then natsyempohan ka ng mga LTO or any authorized agencies, okay? So pwede kang tiketan. Okay? Kasi yan ay violation sa ating Republic Act 4136. Okay? So another accessories is yung tail light. Okay? So pagsamahin na natin to, tail light at saka stop light. Okay, yung tail light, ito yung kabuuan, no, na ilaw doon sa likuran ng ating mga sasakyan. Okay? Ito na yung kabuuan, yung basta yung umiilaw ng red. Okay? Kasi wala yung internet. Teka lang. Okay. So tail light and stop light. So again, tail light, ito yung kabuuan, no, ng ilaw dun sa likod ng ating sasakyan. Okay, yung kulay red. Okay? Kapag nakikita natin ng gabi yan, meron tayong nakikita na red na ilaw dun sa likod ng ating sasakyan. Okay? Na kahit hindi mo inaapakan yung brake, is red pa rin siya. Okay? Automatic yan na umiilaw. So yun yung ating tail light. Okay? So ano yung kaibahan niya dun sa stoplight? So yung stoplight natin, kapag tawag dito, nag-a-apply tayo ng pressure, no, dun sa brake, is mas lalo siyang nagiging dark red. Okay? Or mas lalong nag-glow yung red niya. Okay? So yun yung stoplight. Kasi magkaiba yan eh. Pansinin ninyo. Kapag sa mga motor vehicles ninyo, kapag pinipisil ninyo yung brake ng ganyan, mag-glow yung ilaw dun sa likod. Okay? So yun yung ating stoplight. And then kapag binitawan mo pa rin yun, yung neutral na light niya, okay? So yun yung tinatawag natin na tail light. Okay? So yun yung kaibahan ng tail light at saka stoplight. Next. Okay, sa may windshield wiper. Okay, so sa windshield wiper, madalas nakikita mo to dun sa mga colorum na mga sasakyan. Okay, yung mga hindi na registered kasi kapag nire-renew mo yung mga sasakyan kasi chine-check nila yung mga accessories na nakakabit dun sa sasakyan mo. Okay? So, kaya ko nasabi na mostly colorum yung merong mga ganitong defect, yung mga wala ng windshield wiper. No? Kasi nga colorum, ibig sabihin hindi na sila nare-register. Okay? Hindi na sila na-check ng LTO. Okay, so kailangan din, no, magkaroon din ng windshield wiper yung ating sasakyan. Okay? Kasi hindi naman natin alam, no, kung kung kailan uulan, no? Kasi yung ulan, di ba alam naman natin, kapag walang wiper yan, is lalabo yung paningin natin sa labas. Okay, or hindi natin makikita yung mga kasalubong natin na sasakyan. Okay, so magkakaroon tayo ng tinatawag na zero visibility. Okay, so lalo tapos mahamog pa. Okay, that's the importance of windshield wiper. Okay, kasi may experience na din ako dito, no, dito sa meron akong nasakyan kasi noon na van. Okay, sa college ko pa, syempre uso pa mga colorum na van noon ng gabi kasi mahirap yung sasakyan ng gabi. Okay, lalo kapag 8:30 yung klase mo. Okay, tapos ayun na nga, walang windshield wiper yung yung sasakyan. So mahirap makita, no, yung nakakasalubong mong daan. Okay, so delikado din yon. Pero syempre kailangan mo mag-take risk, no, para makauwi lang.
Okay, pero it is still a lesson pa rin, no? Para sa atin na siyempre kapag responsible naman tayo na na motor vehicle user, so kailangan nating makita yung mga yon, kailangan natin malaman kung ano yung mga bawal, no, sa ating mga sasakyan na ginagamit. Okay? So ayan, windshield wiper. And number 8 is the muffler. So muffler, no, shall be installed to every motor vehicle, no, propelled by an internal combustion engine. Okay? So dito sa muffler, sinasabi kasi ng karamihan na kapag muffler, ito daw yung nag-e-emit or nagpo-produce ng loud sound. Okay? Which is wrong. Kasi ganun yung ginagamit ng mga yun yung term na ginagamit ng ibang tao. Hindi ko alam kung madami bang nakakaalam or kasi yun yung kapag try nyo sabihin, try nyo banggitin yan sa mga kaibigan ninyo. Tanungin niyo ano ang muffler, sabihin niyo. Ang papasok sa isip ng mga yan, yung nagpapalakas ng tunog. Okay? Yan yung alam nila basta kapag sinabing muffler, automatic papasok sa isip nila malakas yung tunog na tambutso. Okay? Which is wrong. Kapag sinasabing muffler, no? Ito yung silencer. Yes, tama yun, no? Muffler is also known as silencer. Okay, ito yung ini-install sa ating motor vehicle para sa ganun is ma-reduce, no, yung noise, no, na pinoproduce ng engine. Okay, nadulot ng engine. Okay, so ulitin ko, no, muffler, no, is used to lessen the sound, no, coming from the motor vehicle, not to produce a louder noise. Okay, so tandaan ninyo yan. So ibahin na natin, no, yung mga nakasanayan natin na words, no, na galing sa mga kanto. Okay? So ngayon punta na tayo sa traffic safety education. So in traffic safety education, including yung tawag dito, yung overloading, okay, kung ilan ba yung capacity dapat, okay, kung ano ba yung required at kung ano yung mga hindi required. Okay? So passengers, no, or cargo loads, no, of motor vehicle should not be more than its registered carrying capacity. Okay? Kasi alam naman natin, no, na meron tayong batas, no, na nagpaparusa about sa regarding sa overloading. Diba? Okay, di ba binigay ko yung activity ninyo nung prelim. Okay, sa last meeting natin ng prelim. Okay, kasi every vehicle kasi meron lang silang intended na or meron lang silang registered, no, na capacity. Okay, or yung required lang, no, na kanilang dadalhin or bigat na kanilang dadalhin. Okay, so conductors, no, of a public utility truck or a bus are held liable for the overloading of vehicle, no, under their cargo. Okay, so ang liable is yung conductor. Okay, so all passengers, automobiles for hire are required to have a registered passenger capacity marked plainly and conspicuously on the side thereof in letters and numerals not less than 5 cm in height. So very common naman na yan. Nakalagay yan sa mga sasakyan, no? Lalong-lalo na sa mga PUV, sa mga public utility vehicle, nakalagay dun sa side niyan. Okay. So punta na tayo dito sa number 1, sa cargo carrying device.
So cargo carrying device, no, ito yung nilalagay dun sa rear part ng sasakyan, yung parang ano ba? Yung kumbaga extension. Kumbaga, alam niyo yung ano, yung sa yung mga nagta-travel ng mga barko ganun. Ay, barko daw. Mga boat, no, ng mga rescue boat, 'di ba? Meron silang nilalagay na trailer dun sa likod niya. Okay? So, yun yung tinatawag natin na cargo carrying device. Okay? So, still, no, subject pa rin siya, no, to the approval of the commissioner. Okay? Pero, as to the provision of Republic of 4136, okay, yung bigat niya dapat is hindi dapat siya mag-exceed ng 100 kilos. Okay? So, number 2, yung riding on the running board. Okay? So, yung ano, yung sumasabit, no, dun sa sasakyan, yung mga sabit-sabit. Uso yan, no, pagdating sa jeep, ganyan. Sa mga multicab. Okay? So, it is strictly prohibited. Pero meron tayong exemption diyan. Okay? Except yung mga conductor. Okay, yung mga conductor na basta yung mga licensed conductor, kasi yung mga conductor may mga ano din yan eh, may mga license din yung mga yan eh. So sila lang yung allowed, no, na sumabit, okay, sa mga sasakyan, lalong-lalo na kapag nangongolekta sila ng mga pamasahe. Okay, so next is riding on top of motor vehicle. Okay, so top naman ngayon. So din ito, lalong-lalo ng face-to-face, di ba? So, for sure, madami pa rin yan. Pati sa Peña Blanca, may mga nakikita pa rin ako na ganito, yung nasa taas ng sasakyan. Okay? May mga pasahero sa taas ng sasakyan. Nagloloko yung internet natin. Okay. So, yun nga, no. Also, no, riding on top of motor vehicle is still, no, strictly prohibited. Okay. Pero, inaalaw pa rin nila kasi meron pa rin tayong register, which is, I think, 20. Yun, not more than 20 kilos, no, per square meter. Pero, syempre, kailangan hindi makaka-apekto, no, doon sa stability ng sasakyan. Kasi syempre, paano ba naman kapag multi-cab, no? Yung gamit mong sasakyan, tapos ang karga mo sa taas is isang van. So, magkakaroon yun ng, o di kaya sabihin na natin nakaban-kaban na ng palay, no, or mais, tapos yung gamit mo multi-cab. Tapos kinargahan mo ng, tawag dito, ng more than 10 kabans or 20. Okay, so mas mabigat na yung karga mo, no, kaysa dun sa sasakyan mo. So pwede, no, makaapekto na yun sa sa stability, no, ng ating sasakyan. Okay, so hitching, no, on a motor vehicle. So still, no, hitching, no, ito yung pagsabit, no, dun sa still, no, dun pa rin sa mga ano to, sa jeep, no, dun natin mostly nakikita yung mga ganito. Hitching still, no, yung pagsabit, no, or yung hanging sa rear part, no, ng mga vehicles. So also it is highly prohibited. Okay? So next, obstruction of traffic. Okay? So obstruction of traffic, included dito yung pagbablock natin ng driveway, no? Or yung pagbablock natin ng tawag dito, ng traffic way. So paano ba natin sila nabablock? So for example, no, ikaw yung gumagamit ng PUV, no, or a public utility vehicle, pampasaherong van. Okay, tapos dun sa unloading area, dun ka nag-unload ng ano mo. Dun ka nag-unload ng baliktad ata, no, or dun sa hindi dapat pag-unloadingan, no, or pagbabaan ng pasahero, dun ka nagbababa ng pasahero, just like for example sa harap ng UCV.
Okay, kasi before, no, allowed pa na pumasok ang mga van doon sa loob ng dun sa papunta sa Balsaid. Okay? Eh alam naman ninyo na traffic doon sa harap ng UCV. So before kasi doon nagbababa ng pasahero itong mga PUV na ito, mga estudyante. Doon sila nagpapababa ng mga pasahero. Okay, so yun yung best example na obstruction of traffic. So alam naman na natin na traffic din sa Balsaid, din sa harap ng UCV, tapos ang dami pang mga sasakyan na nagbababa ng mga pasahero doon. Okay? So yun, siyempre magkukos yun ng congestion. Okay? So yan yung obstruction of traffic. So lahat ng mga pwedeng circumstances na magkukos ng obstruction of traffic. So lahat ng mga yon, basta kahit na alam niyo na magkukos ng traffic is iwasan natin. Okay? Kasi part pa rin yun ng ating traffic safety education. Okay? So driving on the right side of the highway. So according to section 37 of Republic of 4136. So it is stated there na all motor vehicles, whether motorized, animal drawn, or muscle powered, shall use the right side of road when meeting persons or other vehicles coming from same direction. Okay? So overtaking vehicles. So in overtaking vehicles, so alam naman na natin yan, na kapag mag-overtake tayo is dun sa left, dapat. Okay? Dun sa left, at saka, ang problema kasi minsan, na hindi alam ng karamihan, basta alam nila na lulusot, yung kanilang motor vehicle, pipilitin nila yan na ipasok or pipilitin nila yan na i-overtake, which is wrong. Okay, kasi yung nasa ating batas, kapag mag-overtake ka, kailangan clear, yung nasa opposite side mo. Okay, bago ka mag-overtake. Okay, so yan yung nasa ating batas. Pero in reality, nakikita natin yan basta merong butas konti, basta alam natin na lulusot, kahit meron tayong mga kasalubong, ipasok pa rin. Okay? Pero still, for our safety, kaya nga ang pinapag-aralan natin is traffic safety education. Okay? So, ito, sinasabi ito ng batas para sa ganun, magkaroon tayo ng safety, sa kalsada. Okay? So, kung gusto mo magkaroon ng safety sa kalsada, kailangan nating sumunod doon sa sinasabi ng batas. Okay? Kasi dyan tayo nagkakaroon ng collision minsan. Yung nag-overtake ka, yung pinipilit mo na i-overtake yung alanganin. Okay? So yun nga sinasabi nila na if you are in doubt, do not overtake. Okay? So actually madami pa tayong mapag-aralan na regarding sa traffic safety education. Okay? So in overtaking of a vehicle, so meron tayong exemption dito. Okay? Kasi ang nakasanayan natin, siyempre dito sa probinsya, nasanay tayo sa two-way. Siyempre, every time na mag-overtake tayo is sa left side. Okay, so meron tayong exemption dito. So yung exemption dito is kapag merong 2 or more lanes sa traffic way, so pwede kang, basta one way yun hindi yung merong opposite. Basta one way lang. Tawag dito, yung traffic is goes in one direction. So pwede kang mag-overtake left and right. Okay, yun yung exemption dun sa overtaking a vehicle. Okay? So, next is giving way to overtaking motor vehicle. So, dito, so ito na yung last part natin. So, giving way to overtaking motor vehicle, ibig sabihin, ikaw na ino-overtaken, kailangan magbigay ka ng way or magpakumbaba ka. Okay? Or ikaw yung mag-give way doon sa mag-overtake na vehicle. Okay? Kasi ang nangyayari minsan,
Kapag merong nag-overtake sa atin, ayaw natin na na-overtakean, di ba? Okay, hindi ko alam kung ganun din kayo. Pero sa akin, syempre, hindi naman ako ganun, no? Syempre, dinadamay ko lang yung sarili ko kasi hindi naman din ako perfecto. Minsan, ganun din ako. Okay, pero yun nga, as a part of our traffic safety education, kapag merong mag-overtake sa atin, pagbigyan natin, okay, or mag-reduce tayo ng speed. Okay, hindi porket in-overtaken tayo, tapos mag-accelerate din tayo, mag-increase din tayo ng speed. So, paano na yan? So, hindi ka na ma-overtake ka na mag-overtake. So, maaaring mag-cause yun ng collision. Kasi syempre, nagpapabilisan kayo hanggat sa maabutan kayo nung nasa opposite side, nasa opposite direction. Okay? So, yung nasa batas natin, kailangan kapag mayroong mag-overtake sa atin, mag-reduce tayo ng speed. Okay? So, kapag tayo naman yung mag-overtake, ganun lang din. Kailangan yung overtaken natin is mag-give way sila. Okay? So, yun yung point doon. Ayan. So, hanggang dito lang muna yung discussion natin. And next meeting, i-discuss natin yung type of driver's license. Okay? Pero, syempre, para maka-assure ako kung talagang nanood kayo, bibigyan ko kayo ng assignment. Okay? Ngayon na. Para makita ko talaga kung talaga bang nanood kayo or tawag dito. In-skip na ninyo yung video, tanong-tanong na lang sa mga kaibigan ninyo. Okay, para hindi na tayo magtagal. So my question is, your assignment pala. So what are the types of driver's license in the Philippines? Okay, so that is your assignment. And your quiz is, ano ba? Yung quiz is na lang, to be followed na lang. Ako nang bahala doon. Basta yung quiz natin is related pa rin naman sa topic na to, yung diniscuss natin ngayon. Okay, so thank you so much and God bless guys. Bye.